this is a monthly periodic discharge of blood coming from the uterus because the organ of menstruation is the uterus. Correct? Correct. Okay, now, in menstruation, you have to differentiate two things. Number one, menstrual period, and number two, menstrual cycle. The menstrual period and the menstrual cycle. Pag sinabi nating menstrual period, these are the days that the woman is menstruating, araw na may regla ang babae. Araw na nireregla ang babae. Therefore, how long is the duration of the menstrual period? Okay, 3 to 5 days, maximum of 7 days. Okay? 3 to 5 days, maximum of 7 days ang menstrual period. How about menstrual cycle? Starts from the first day of the period to the first day of the next period. Regla to regla. Average days, 28. Okay, normal range. Normal range natin is 23 to, okay, 23 to 36, 23 to 35 days. Okay, 23 to 35 days, that is the normal range. Okay? Now, dalawang klase ang menstrual cycle. Number one, regular, at number two, irregular. Paano mo masasabi na ang cycle mo ay regular? Sample. Sino rito sa mga ladies dito ang merong regular menstrual cycle? Thumbs up. Regular? Wow, ang dami. Ang dami. Jelly, Summer, Maria, BSN4, CMPA. Hindi ko mabasa yung mga pangalan. Okay? Yan yung mga regular menstrual cycle. Sino yung mga irregular? Thumbs down. Irregular. Si Olfo N.E., si Princess, si Ray, Deborah, Fel-An, Katrina, Huawei. May Huawei? Ollie. Okay. Si Huawei, irregular. Okay. Now, ulitin ko ang tanong. Sa mga regular, how many days is your cycle? For example, tanong tayo. Pa-admit naman po sa waiting room. Co-host ko ngayon ay si Charlene, si Harvey, si Princess. Okay, pa-admit na lang po. Okay. Para masabi mo na ang cycle mo ay regular, pwede bang ganito? Hindi ko alam ang cycle ko kung 28 o 30. Basta niraregla ako buwan-buwan na walang palya, buwan-buwan, I consider myself regular. Sino yung ganun sa inyo? Thumbs up. Hindi niya alam ang kanyang cycle, pero niraregla siya buwan-buwan na walang palya. Kaya kinoconsider niya ang sarili niya na siya ay regular. Marami-rami ha. The answer is hindi ka pa sigurado. Kasi pag sinabi mong regular menstrual cycle, the duration of your cycle is fixed. Kung 28, 28. Kung 30, 30. Kung 27, 27. Ganon. Hindi po orkin na regular ka buwan-buwan na walang palya, regular ka na. Bakit? Check natin. Let us check. Okay? Menstruation, ovulation, menstruation, day 1, day 28. Okay? The average length is a 28-day cycle. Kung 28-day cycle, kailan ang ovulation? Simply minus 14. Fix yan ha? Standard yan. Constant yan. Minus 14. So 28 minus 14 is exactly 14. Tama? Tama. Okay. Paano kung cycle niya 30 days? 30 minus 14, 16. Cycle niya 25. 25 minus 14, 11. Okay? Don't forget, this is the first half of the cycle and this is second half of the cycle. Don't forget, the first half of the cycle is dominated by estrogen. Second half is progesterone-dominated part of the menstrual cycle. Okay? Ulitin natin. Kung ang ovulation, kung ang kanyang cycle 28, mag-ovulate siya day 14. Kung ang cycle niya 30, mag-ovulate siya day 16. Kung ang cycle niya ay 25 days, ang ovulation niya 15. First half of the cycle, dominated by the hormone estrogen. Second half is dominated by the hormone progesterone. Okay? True or false? Thumbs up, thumbs down. Okay? The length of the cycle affects the day of ovulation.
Correct. Correct. Okay? Kung 28, 40 ng ovulation. Kung 30, 60 ng ovulation. Or baliktarin ko, the day of ovulation is based on the length of the cycle. Tama, mali. The day of ovulation is based on the length of the cycle. Tama, mali. Tama pa rin. Okay? Tama pa rin. Now, tanong. Okay? What part of the menstrual cycle, first half, second half, the number of days doesn't change. Alin daw sa dalawa ang bilang ng araw ay hindi nagbabago? First half or second half? First or second? Hindi nagbabago ang bilang ng araw. First or second? Sagot ni Vincent, second half. Sagot ni Angelo, first half. Sagot ni Heidi, first half. Ilang araw to? 14. Ilang araw to? 16. Ilang araw to? 11. Therefore, ang first half, pwede magbago ang bilang ng araw. Pero ang second half mo ay laging 14, 14, 14. Kasi dito tayo nag-minus 14. Kaya laging itong 14. Tama o mali? Tama. Correct? Correct. Kaya ang tanong, saan mo ibabase, on what part of the menstrual cycle are you going to base the day of computation of the day of ovulation? First half or second half? Saan ka magre-rely in determining the day of ovulation? First half, second half? The answer is second half. Kasi ang number of days ng second half hindi nagbabago. Okay? Hindi nagbabago. Pero ang first half, pwedeng magbago. Correct? Correct. Okay? Clear tayo, ha? Clear. Okay. Let's apply that in the board exam question. Okay? Yung question na sinabit ko sa PRC. B-O-N. B-O-N pala si Sir. Okay. Let's apply. Apply natin. Okay. Namimiss na ako ng aking alaga. Maghapon na raw ako nagle-lecture. Ayan. Kinakalabit na ako. Gee, stop it. No. Ayun. Stop it. Can you say I'm working? No. Later. Quiet now. Okay. So let's apply that in the board exam question. Okay. For the nurse to accurately determine the day of ovulation, she must, letter A, add 14 days from the beginning of the cycle. B, deduct 2 weeks from mid of the cycle. C, deduct 2 weeks from end of the cycle. D, nota, none of the above. Answer? C, B, B, C, B, B, C, 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 C. Okay. Tama ba ang A? Pwede. Kung ang cycle niya 28 days. Tama ba ang B? Definitely mali. Kasi yung mid mo, ovulation na yon. Pag nagdagdag ka lang 2 weeks, ang kinukuha mo yung beginning of the cycle. So what's the answer? C. 2 weeks is 14 days. Ano mo ginawa natin? Minus 14 at the end of the cycle. So answer is letter Charlie. Very good. Okay. Very good. Okay. Let's rephrase. Ovulation will happen 2 weeks before the mens or 2 weeks after the mens? Before or after? Ovulation will happen 2 weeks before the mens or 2 weeks after the mens? After, before,
After, before, after, before, after, after the love has gone. What's the answer? Okay. Menstruation, ovulation, menstruation. Day 1, day 28, day 14. Kailan daw ang ovulation? Pag ang sinabi mo, ovulation will happen 2 weeks after the mens, ito yung mens, ito yung 2 weeks after the mens. Ito yung 2 weeks before the mens. So what's the answer? 2 weeks before the mens. Kasi pag sinabi mong 2 weeks after the mens, you're pertaining to the first half. 2 weeks before the menstrual pertaining to second half. Oh, tama sa unang question, nalito sa second question. Yan. Okay? Clear? So, ang sagot mo, 2 weeks before the mens, mangyayari ang ovulation. Okay? Paulit. Okay, paulit daw po. Menstruation, ovulation, menstruation. Day 1, day 28, day 14. Okay. 2 weeks yan, 2 weeks yan. Kailan ang ovulation? Ang ovulation, mangyayari, okay, 2 weeks before the mens. Kasi yung 2 weeks before the mens, fixed to 14 days. 2 weeks after the mens is not fixed kasi first half to eh. Ang first half, pwedeng magbago ang bilang ng araw. Pero ito, hindi nagbabago ang bilang ng araw kasi 14 days to. Tama o mali? Tama. Okay? Nagets po? Okay. Salamat naman. Now, tanong. Hindi porke nireregla ka buwan-buwan na walang palya, ikaw ay regular. Tama. Bakit? Tignan mo to. Oh. Menstruation, ovulation, menstruation, day 1, day 28, ovulation 14. Day 1, day 30, ovulation 16. Day 1, day 25, ovulation 11. Ngayong buwan na to, 28 ka. Rereglahin ka ba ng buwan na to? Oo. The following month, nag-25 ka. Umikli. Rereglahin ka ba ng buwan na yon? Oo. The following month, medyo humaba, nag-30 days. Rereglahin ba ng next month na yon? Oo naman. Nireregla ka buwan-buwan, pero pabago-bago ang cycle mo, ang haba ng cycle. Kung pabago-bago, pabago-bago ang day ng ovulation mo. Kung pabago-bago, then you cannot use the calendar method because you are irregular. Are we clear? Yon. So sir, paano namin malalaman kung kami ay regular? Ganito yon. Okay? You have to monitor your cycle for 6 months. Tapos na ang board exam, hindi pa tapos ang assignment mo. You have to monitor your cycle for 6 months. Sa loob ng 6 months, subukan natin. 28, 28, 28, 28, 30, 28, 28. Oh, 28, 28, 28, 30, 28, 28. Isang beses ka lang nagbago. Nag-30. Isipin mo muna, ano nangyari sa'yo nung nagbiglang nagbago ng 30 days? Bakit ikaw ay na-stress? Because stress causes hormonal changes. Can you follow? Lalo na kung na-realize mo na yung mahal mo, minamahal mo, ever since, hindi ka naman pala minahal. Ano mas masakit? Minahal ka at niloko ka? O minahal mo siya pero ever since, hindi ka pala niya talaga minahal? At least yung nanloko sa'yo, minahal ka niya minsan. Niloko ka nga lang niya. Yung isa naman, minamahal mo siya, ang alam mo minamahal ka, pero hindi ka naman pala talaga minahal. Ano loko din yun at walang pagmamahal. Ewan, parang masakit. Kaya nga, kakantahan mo na lang yan eh. At kung hindi man dumating sa akin ang panahon na ako ay mahalin mo rin.
Asahan mo hindi ako magdaramdam kahit ako ay nasasaktan. Huwag mo lang ipagkait na ikaw ay aking mahalin. Visit. Hey, Chichi, stop it. Okay? Any questions so far? O, di ba ang sakit nun? Title ng song, Walang Kapalit. Now, so you have to monitor your cycle for 6 months. Okay? So kailangan, hindi nagbabago ang bilang ng araw. Kung nagbago man, baka na-stress lang. Nagkakaintindihan. Okay, pwede mong extend ng 12 months or 10 months ang pagmamonitor. Okay? Now, let's review calendar method, your computation of the fertile days, ovulation, fertile windows, safe days. Okay, ganito yan. Menstruation, ovulation, menstruation, day 1, day 28. Mrs., regular ka, irregular? Regular. Ilang araw po? 28 days ang cycle ko. Ilang araw po ang menstrual period nyo? Regular, 5 araw. 5 days menstrual period. Menstrual cycle, 28 days. Day of ovulation, 14. How to get the fertile window? Pag sinabi natin fertile window, number of days that the woman is fertile. Okay. Deduct 5 days from the day of ovulation. Add 3 days from the day of ovulation. 14 minus 5, 9. 14 plus 3, 17. 9 to 17, those are your fertile window. Those are your fertile days. Okay? Pag makikipagtalik ka ng walang proteksyon, then you may get pregnant. Okay? Kaya na siya safe. Beyond the window. 18 to 28, safe days. At saka 1 to 5, safe. Yun nga lang, may regla. 6 to 8 is still safe. Okay? So technically, 1 to 8 safe. Pero merong couple kasi na ayaw na may regla. Meron namang iba na, wala eh, inabutan ako eh, pwede na yan. Talo-talo na yan. Okay? Any questions so far? Okay? Naalala ko noon may nagtanong sa akong estudyante. Grabe yung tanong niya. Sabi niya ganun, Sir, ano po ba ang lasa ng kifi? Sabi ko, ako pa talaga tinanong mo? Yuck! Tapos meron akong estudyante, may asawa siya, tapos siya nag-volunteer. Okay, siya nag-volunteer. Sabi, Sir, I can answer the question. Sige, hindi kita tinanong hindi kita pinilit. Ano ang lasa? Kaya ang sabi niya, lasang bakal. At minsan, lasang kalawang. Lasang bakal at lasang kalawang. Makahanap ka ng bakal. Okay. Any questions so far? Asa na ba tayo? Ayan. Okay. Ang tanong natin ay, bakit may nagpe-pray? Okay, tanong. Saan nakuha yung -5? Nakuha ang -5 because of the lifespan of the sperm. 3 to 5. Saan nakuha yung +3? Lifespan of the egg. Okay, ovum naman to.
The lifespan of the egg is 1 day, maximum 2 days. Nag-add lang sila ng another day kaya naging plus 3. Nung estudyante ako, minus 5 plus 5. Ngayon, minus 5 plus 3. Okay? Di ba sabi ko kanina? When the husband ejaculates inside the vagina of the woman, the sperms will reach cervix how many seconds? 90. 90. Reaching fallopian tubes, how many minutes? 5 minutes. Okay. Baka mamaya, i-try nyo pa. Orasan ko kaya? Okay. Now, tanong. Naintindihan po to. How to compute for fertile window and safe days. Anong napansin nyo sa safe days sa huli? 8, 8. Pareho. Pag parehong numero sa dulo, tama computation mo. Mag-sample tayo. Okay? Menstruation, ovulation, menstruation, day 1, day 34. Okay? Day 34. Kanyang period, 5 days ulit. Day ng ovulation, 34 minus 14, 20. Minus 5, 15. Plus 3, 23. Kailan siya safe? 24 to 34. Okay? Kailan siya safe? 1 to 14. Safe. Ito yung kanyang fertile window. Gets? Gets. Okay. Para ko sisipunin. Okay. Now, tingnan natin kung nagkaintindihan tayo. Look at day 9. Look at day 9. Psst, psst, psst. Uy, look at day 9. Saan ka nakatingin? Look at day 9. Is she ovulating on day 9? Yes or no? Thumbs up, thumbs down. Is she ovulating on day 9? No! Ang ovulation mo, ayan. Correct? Kayo talaga. Okay? Ano yung day 9? 5 days before ovulation. Okay? 5 days before ovulation. O, nagburakay ka. Day 9, January 9. Gawin natin January 9 yan. Ang ovulation mo, January 14. January 9, nag-check-in kayo sa Boracay. Hindi kayo nag-swimming sa beach. Doon kayo sa loob ng kwarto nag-swimming. Okay? Day 9, pumasok ang sperm. Ilang araw, tatambay ang sperm sa fallopian tube? 5 days. Ano yung ika-5th day? 14. Last day na, okay, inabutan pa ng ovulation. Pwede ka mabuntis? Pwede. Kaya kung ayaw mong mabuntis, iwasang makipagtalik hanggang 5 araw bago ka mag-ovulate, hanggang 3 araw after mong mag-ovulate. Ganun lang kasimple. Or gumamit ng proteksyon. Condom. Are we clear? Clear tayo, ha? Clear. Marunong na mag-compute. Okay. Eto ang tanong. Burahin ko lang. Hindi ko ba binura? Okay. So, day 14, ano ba rito? Ovulation. Ovulation. Day 1, day 28, day 14. Kailan siya fertile? 9 to 17. Kailan siya safe? May regla dito. Menstrual period. 6, 7, 8, safe. Okay? Tapos 18 to 28, safe. Okay. May dalawang magkaibigan. Pre. Oh. Pre, kumusta? Pre, may konsulta sana ako sa iyo eh. Ano yung pre? Pre, di ba 2 years na kayong magjowa ni Jenny? Oo, pre, bakit? Pre, siguro naman may nangyayari na sa inyo ni Jenny eh. Given na yun, pre, bakit? Ano bang concern mo? Pre, anong technique mo? Ba't di mo siya nabubuntis? Condom? Pre, lalaki to, condom? Skin to pre.
Ano ang technique mo? Naku, pre, ano ka ba? Ganito lang yan, pre. Yung unang 2 araw, after ng huling araw ng regla niya, pre, garantisado yung pre, safe na safe yun. Teka. Paano? Yung unang 2 araw, after ng huling araw ng regla, pre, safe na safe yun. O, tignan natin dito. Huling araw ng regla, 5. Unang 2 araw, 6 and 7. Tama si pre. But not always. But not always. Yung ibang couple naman, they sacrifice 8. Naku, huwag na tayo kasi bukas fertile ka na eh. Lalo na kung magtatalik sila ng day 8, 11:58 p.m. Last 2 minutes, shoot the ball and dribble. Can you follow? Can you follow? They sacrifice day 8. Okay? So sa 28-day cycle, tama si pre. But not always. Okay? Bakit but not always? Subukan natin. Baguhin natin ang menstrual cycle. Okay? Day 1, day 21. Period niya, 4 days. Her cycle is unusually short, pero regular siya sa 21. 21 minus 14, 7. Kita mo na. 7 minus 5, 2. 7 plus 3, 10. Kailan siya safe? 11 to 21. Pareho, tama tayo. Eto ang tanong. Kailan siya safe? 1 na lang, may regla pa. Teka sir, yung 2, 3, 4, may regla, di ba? Oo. Pero, fertile na siya. Ba't ganun? May menstrual period pero sakop na siya ng fertile window. Kasi nga, her cycle is short. Nag-o-overlap. Sukob. Naku po, pag sukob, delikado yan. Can you follow? Kaya ang tanong, is having sex during the period always safe? The answer is no. Okay? It's not safe especially if the cycle is short. It's safe if the cycle is long. Correct? Correct. Pakita natin yon. Day 1, day 36. Sagada natin, 1 week ang kanyang menstrual period. 36 minus 14, 22. 22 minus 5. Ilan yon? 17. 22 plus 3, 25. Kailan siya safe? 26 to 36. Pareho na naman yung dulo. Tama tayo. Okay? Kailan siya safe? 1 to 16. Grabe. Safe. During the period, safe. Meron ka pang 10 days dito. Grabe. Kulang ang mga daliri mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16. Meron pa sa baba. Grabe. Kumbaga sa ano to? Fiesta. Eat all you can. Can you follow? Any questions so far? Okay. Pre, dapat pala yung niligawan natin, mahaba yung menstrual cycle, pre. Regular, tapos mga lagpas 35, pre. Hanap pa ng 40-day cycle, pre. Any question? Paulit daw, nawawala siya ng landas sa sukob. Okay. Sabi ni Nicole. Okay. Ulitin natin, paalang-alang kay Nicole. Okay. Baka mamaya ako pa masisi, hindi naintindihan. Okay. Ayan sir, nabuntis ako kasi hindi ko naintindihan. Menstruation, ovulation, menstruation. Okay. Day 1, day 21. Tapos 4 yung kanyang menstrual period, 4 days. 21 minus 14, 7. 7 minus 5, 2. Plus 3, 10. Tingnan mo to. Day 2, fertile. Pero day 2, may regla. Bakit nag-overlap yung regla at saka yung fertile days? Because the cycle is short. If cycle is so short,
Any questions so far? Nagkakaintindihan tayo, Nicole? Naintindihan mo na po? Okay. Sir, paano naman kami mga irregular? Wala ba kaming computation? Okay. Depende sa pagiging irregular mo. Sino rito yung ang regla every 3 months, quarterly lang? Okay. Walang ganito. Menstruation, ovulation, menstruation, day 1, day 90. Walang ganyan. Okay? Wala pong ganyan. Okay. Ang gagawin lang natin ay ganito. For the next 6 months, you have to monitor your pa-admit naman, wala na nag-a-admit. Focus na focus sa computation ng fertile days at saka safe days. Kawawa naman yung tatlo. Mamamaya, madisgrasya yung tatlo na yan. Ako pa masisi. Hindi mo kami inadmit, sir. Kaya ayan, na-jaundice tuloy kami. Okay. Okay. Eto na. Paano sa mga slightly irregular? For the next 6 months, you have to monitor your cycle. Identify your longest cycle and your shortest cycle. Okay? Example, naging longest cycle mo, 40 days. Ang naging shortest cycle mo, 23. Okay. Given. Deduct 11 from the longest and deduct 18 days from the shortest. 40 minus 11, ilan yan? 29. Okay? 23 minus 18, ilan yan? 18 minus 23, 5. Correct? 5. So, menstruation, ovulation, menstruation, day 1, anong cycle na ang susundin niya? Yung shortest o yung longest? Natural yung longest, yung 40. Ilang araw ang regla mo? 5 araw ang regla ko. Sabi niya ganun. Kailan siya fertile? From 5 to 29. That's the fertile window. Kailan siya safe? 1 to 4. May regla nga lang. Kailan siya safe? Okay? 30 to 40. 0, 0. Tama tayo. Can you follow? Safe. Fertile. Sir, bakit ang haba ng fertile window? 5 to 29. Kasi we combined longest and shortest. Sir, can we exactly pinpoint the day of ovulation? No. Kasi nga, in between 23 and 40, pwede pang nag-27 yan, nag-29 yan. Can you follow? Okay, uulitin natin. Pag irregular ka, wag naman yung every 3 months ang regla. Monitor your cycle for the next 6 months. Identify the longest cycle, identify the shortest cycle. Deduct 11 from the longest, 40 minus 11, 29. Deduct 18 from the shortest, 23 minus 18, 5. Anong cycle ang susundin niya? Ito yung 40. Okay? Nakapaloob yung 23 sa 40. So ito na nga yung cycle niya, 40. Ilang araw ang regla niya? Hypothetical, 1 to 5. Kailan siya fertile? 5 to 29. Yan yun, 5 to 29. Okay, kailan siya safe? 30 to 40. Tama tayo, parehong 0. Okay, kailan siya safe? 1 to 4. Tanong, bakit mahaba ang kanyang fertile window? Kasi nga, we combined longest and shortest. Can we pinpoint exactly the day of ovulation? No. Kasi pabago-bago yan eh. Within 23 to 40, may 36, may 32, may 31. Can you follow? Basta fertile siya dyan. Nagkaintindihan. So sa tingin mo, magugustuhan to ng husband? Ayoko nang may regla. Lasang kalawang. Can you follow? Ayoko na may regla. Messy. Okay. Tapos dito, bawal pa. Condom. Ayoko na may condom. Ayoko yan. Lugi ako dyan. Dito lang ako. Ano sasabihin ng husband? Pakonsulta tayo. Ikaw, pakonsulta ka sa center. Ano sagot ng doktor? Pills. Can you follow? Mag-pills ka na lang. Kasi pag nag-pills ka, your cycle will become 28 days cycle. At alam mo kung kailan ka may regla, marereglahin, at kailan ka pwede makipagtalik kasi nagpipills ka. Okay? Questions so far, tsaka natin pag-usapan yun. Sir, bakit po nagkakaroon ng punot dulo ng month na may regla? Okay. Hindi nyo ba nakikita?
Okay, kung sino yung nagtatanong, hindi pa kita. Bakit punot dulo may regla? Anong ibig sabihin ng punot dulo? Umpisa, dito, may regla. Tapos dito, may regla. Oo nga kasi, okay? Yung first day mo kasi will be the start of another cycle. Can you follow? Regla to regla. Pero dito, wala ka namang regla dito. Haba yan. Correct? Ang daming tanong. Ah, ano ba to? Counseling ba to? Teka. Grabe, ang daming tanong. Wait lang po. Hindi ko makita eh. Hindi ako sanay dito sa Lenovo. Kasi yung aking, ano to? Laptop na Mac. Medyo mabagal na, punong-puno na. Nahirapan akong i-maneuver. Ano to? Hindi ko ma-open yung chat box. Ikapon na lang yung mga lalaki. Grabe naman, ikapon yung mga lalaki. Paano ko ba? Nahirapan ako dito. Pumakita. Chat. Mamaya balikan ko ha. Hindi ko siya ma-open eh sa Lenovo. Nahirapan ako. Sa Mac kasi, habang nag-zoom ako, bilang, shhh, nagka-crash. Wait lang po. Okay. Mamaya balikan natin yan. Yung mga tanong. Okay? Hindi ko talaga ma-open. Baka dito. Okay. Nasa na tayo? Ang tanong, is this method highly recommended by the Department of Health? The answer is no. Because from the very beginning, she is already irregular. So pwede pa yung magbago. Kaya not highly recommended by the DOH. Okay? Now, for your board exam, may ipapabaon ako sa inyo. Ilang board exam na lumalabas ang menstrual cycle, pero paunti-unti lang. Hindi kagaya nung 2018 at 2019, grabe yun. Nung 2018 yata yun, around almost more than 25 questions all about menstrual cycle. Grabe. Okay? Hindi ko makakalimutan yun. Nandun ako sa Minjola Bridge. Dumating ako ng 6:30, support sa mga Valenzuela graduates. Dinala ko yung sasakyan ko. Meron akong tarpaulin, go, go, go. Patimanyans, pass the board exam. Kalagay. May dala akong cooler, maraming sesto, may dala akong, nagpalaman ako ng chicken sandwich sa gardenia. Gardenia talaga. Okay, marami yon. Tapos may tambol pa akong dala at saka upuan. 6:30 nandun na ako, binuksan ko na yung sasakyan ko. Bandang lagpas ng bandang CEU, Manila. Nagdatingan yung mga taga Fatima. Sir V, anong ginagawa mo dito? Support! Support! Ganyan, ganyan, ganyan. Okay?
Tapos, sir, ano yan? Binibenta mo? Sandwich at sesto? Oo, joke. Nagbenta. Hindi, sabi ko, pag break nyo, free to sa mga taga-Fatima, punta kayo dito. Free yan, chicken sandwich at saka sesto. Eto na. NP1, CHN. Dumating yung mga may-ari ng review center. Kilala ko yung mga may-ari ng review center. Mr. Guys, what are you doing here? Showing support to our graduates. Okay. Lika, doon tayo sa may bridge. May shade doon. May mga puno. Dala kami upuan. Kwentuhan, mga plastikan yung may-ari ng review center. Siyempre, di ba magkakaaway sila? Hello, kumusta ka na? Beso, 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 beso. Pero Diyos ko, mga pa-plastic. Uy, talaga marami kang students. Okay lang, ikaw. Okay lang din, di ba? Ayaw magbigay ng numero. Kwento-kwentuhan. Ako nakikinig lang ako sa kanila. Bahala ka sa buhay niyo. Tapos eto na. NP1, CHN Copar IMCI, lumabas. Nakita ko yung graduate namin. Okay. Sabi ko, Rebo! Rebo! Galing siya ng La Consolacion, lumalabas sa Kayoko, sumangon. Kumusta yung CHN? Sir B, hindi siya CHN. Oh, CHN yun, NP1. Sir B, ang hirap. Oh, ano ba mga topic lumabas? Wala nga akong maalala, Sir B. Naka-exam lang, walang maalala sa hirap. Kopar, wala. Primary healthcare, meron pero iba yung tanong. Halamang gamot, wala. API, kakaiba yung tanong. Doon unang lumabas yung mga quality assurance. Kaya marami nang sunod-sunod doon, Prof. Ad Management Leadership. Okay, yon. Tapos, pasok ka na sila, NP2. Ala, yung mga may-ari ng review center, maya-maya, hindi nagpaalam, nag-alisan kasi nung NP1, naglabasan yung mga nag-review sa kanila. Sir, ma'am, walang lumabas sa center, walang lumabas sa mga nireview natin sa CHN. Puro sumbat ang inabot nila. Nagpulasan yung mga may-ari ng review center, nag-uwian. Ako na iniiwan doon sa Menjola. All by myself. Sabi ko, paano na pag lumabas ang NP2? OB-PEDSA, baka mamaya masumbatan din ako. Sir, wala lumabas mga tinuro nyo. Lumabas na naman si Rebo. Rebo, kumusta yung NP2OB? Ah, kinanta niya ang menstrual cycle. Kinakanta lang namin ang menstrual cycle. Talaga lumabas yan? Yes, sir. Grabe, ang dami. Ang daming tanong about hormones. Yun nga lang, what hormone encourages contraction? Estrogen. Prevents contraction? Progesterone. Hormone of pregnancy? Progesterone. Papyrosis? Progesterone. Constipation? Progesterone. Erythema of the palm? Estrogen. Di ba? Okay. Hormones pa lang, alam mo na. Okay? Tanong ko kayo. What hormone inhibits contraction? Type. What hormone inhibits contraction? Walang sumasagot. Estrogen, progesterone. What hormone inhibits contraction? Ano ang sagot? May sumagot sa akin yan. Sir, estrogen inhibits estrogen. Ang inhibits prevents, so progesterone. Okay. Na-invite ako sa isang school sa Visayas. Hindi ko nasasabihin yung school. Puro Bisaya. Tinanong ko, what hormone inhibits contraction? Estrogen! Estrogen! Nakagano lang ako. Ay, mga Bisaya kasi tayo, kaya mali, estrogen. Okay? Inhibits estrogen. Okay. So, ituro na natin.
Structural and hormonal control of the menstrual cycle. Okay? Structural and hormonal control of the menstrual cycle. Number one, structure. These are the different structures that regulate menstrual cycle. Hypothalamus, anterior pituitary gland, ovaries, uterus. Hypothalamus, APG, ovaries, uterus. Basahin pababa, how you. One more time, how you. Basahin mo, how you. Diyan pa lang may sasagot ka na. What gland starts the menstrual cycle? Hypothalamus. Hypothalamus stimulates what gland? APG. APG stimulates what gland? Ovaries. Ovaries affect what organ? Uterus. How you, how you, how you. Are we clear? Clear. Okay. Now, collectively, the hypothalamus is producing GnRH, gonadotropic releasing hormones. Okay? Gonadotropic releasing hormones. And what are the two gonadotropic releasing hormones? Dalawa yan. Number one, FSHRF at number two, LHRF. Follicle stimulating hormone releasing factor, luteinizing hormone releasing factor. Tignan mo mabuti, GnRH. Pag merong R, galing ng hypothalamus. Releasing factor, galing ng hypothalamus. What are the two hormones produced by the APG? Walang R, follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. Two hormones coming from the ovaries, estrogen and progesterone. Anong sabi natin kanina? Menstruation, ovulation, menstruation. First half, second half. First half dominated by the hormone, correct, estrogen. Second half dominated by the hormone, progesterone. Kaya ito ang first half, EFF. Ito ang second half, PLL or LLP, FFE. Okay? Anong letra ang mag-best friend? Ang mag-best friend, LNP. Ang mag-best friend, FNE. FELP, FELP. Okay? Para hindi ka magkapalit-palit ng hormones. Okay? Now, I want you to remember 4 dates in the menstrual cycle. Okay? Number 1, 3rd day, 13th day, 13th day, 14th day. 3rd day, may regla o wala? 3rd day, may regla o wala? 3rd day, may mens o wala? Meron. Okay? Meron yan. Since she's menstruating, what will happen? The level of estro in her blood is lowest on the 3rd day, highest on the 13th day, progesterone level lowest on the 13th day, highest on the 14th day. 3rd, 13, 13, 14, low, high, estro, proges. 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 Sumabay ka. 1, 2, 3, go. 3rd, 13, 13, 14, low, high, estro, proges. 3rd, 13, 13, 14, low, high, estro, proges. Ganon. Okay. Clear? Kakantahin mo lang yan sa board exam o kaya NCLEX. Okay? Kapag tinanong yan. Okay? Natutuwa nga ako kasi meron mga graduates, ang tagal-tagal ng graduates. Minsan, late na sila nag-NCLEX. Magme-message, Sir V, 3rd, 13, 13, nagagamit pa namin. O, di ba? Okay. Kaya, yung menstrual cycle song ko na yan, palalagay ko yan sa lapid ako. Pag mga taong nagdaan sa sementeryo, ano yun? Anong ibig sabihin nun? Tapos pag mga estudyante ko dumalaw sa ano ko, sa puntod, kakantahin, 3rd, 13, 14, low, high, estro, proges. Hindi pa kompleto ang kanta. Intro pa lang yan.
Okay. Now, this is first half. This is second half. Okay. On the third day, mababa ang estro. On the 13th day, mababa ang proges. Okay. Are you ready? Ready. Okay. On the third day of the menstrual cycle, she is menstruating. That's why the level of estro is lowest. That low level of estro will send signal to the hypothalamus to start the cycle. Hypothalamus releases FSH-RF, stimulating the APG to release FSH. FSH will stimulate the ovary to release estrogen, and estrogen affects the uterus. Stimulate, release, stimulate, release, stimulate, release, stimulate. Doon tayo sa effects. Okay, doon tayo sa effects. Pag lumabas ang FSH, FSH will cause the maturation of oocytes, immature egg cells. Okay? There will be maturation of the oocytes. Dalawang effect ng FSH, to mature the egg and to stimulate the ovary to release estrogen. Ayun siya, oh. Stimulating the ovary to release estrogen. Dalawang effect. Once estrogen is released, estrogen converts the follicle of the ovary into GF. 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 What is GF? GF, Graapian follicle. Very good. GF is Graapian follicle. Nagkakaintindihan tayo. Okay? GF is Graapian follicle. Clear? Clear. Meron na sa waiting room isa. Kawawa naman. Okay? So, tanong. The follicle was converted by the estrogen into Graapian follicle. What hormone now is very, very high in the Graapian follicle? Estrogen. Okay, mataas ngayon ang estrogen sa Graapian follicle. Second effect, estrogen will affect the uterus. Okay, anong gagawin ng estrogen? Okay, estrogen will stimulate the uterus to thicken. Magkakaroon ng thickening, pagkapal. Thickening of endometrium and myometrium. Kakapal ang endo and myo. Thickening. Pag kumapal ang endo and myo, will the uterus slightly enlarge? Yes. So therefore, what hormone causes uterine enlargement? Estrogen. Nagkakaintindihan tayo. Kaya pagka sumobra ka naman sa estrogen, over ang production ng estrogen, magkakaroon ng over proliferation of the myometrium. Myoma naman ang labas nun. Can you follow? Okay. Nagkakaintindihan tayo. Okay. Thickening. This process will go on until the 13th day. Ano nangyari ng 13th day? The estrogen level is highest, but the progesterone level is lowest on the 13th day. Tama? Tama. Okay. Now, pero ang progesterone mo lowest naman on the 13th day. Kaya ang mangyayari, the high level of estro in the Graapian follicle will send signal to the APG to stop temporarily producing FSH. Pag bumaba, hindi nag-produce ang APG ng FSH, ovary will stop producing estrogen. Anyway, mataas na siya. That's why, para siyang feedback mechanism. Paki-admit mo, 2 tao sa waiting room. Okay. Now, what will happen now? On the 13th day, the level of proges is very low. That will send a signal to the hypothalamus to do the same. Hypothalamus releases LHRF, stimulating the APG to release LH, stimulating the ovary to release proges, stimulating the uterus, affecting the uterus. Okay. Dito tayo. Pag sumobrang taas ng LH, LH triggers ovulation. Palatandaan. What is the main hormone causing the release of the matured egg cell? LH. Ovulation, walang E, hindi estrogen. Walang P, hindi progesterone. Anong meron? L. Tama? Tama. Huwag mong kalimutan. Okay. Next. LH will stimulate the ovary. Ovary will release progesterone. Anong gagawin ng progesterone? Kanina, estrogen converted follicle into Graapian follicle. This time, progesterone converts Graapian follicle into CL. CL. CL, what is CL?
What is CL? Corpus luteum. Okay, very good. John Benedict, corpus luteum. And what is the normal lifespan of the corpus luteum? 2 weeks. 2 weeks is how many days? 14. Kaya menstruation, ovulation, menstruation, minus 14. Kaya yung pangalawang 2 weeks na yon, it pertains to the lifespan of the corpus luteum. 2 weeks yan ha, huwag kakalimutan. Yellowish in appearance. Okay? On the other hand, progesterone affects the uterus. Anong gagawin ng uterus? Uterus will undergo what? Increased vascularity. Okay? In endometrium. Okay? Increased vascularity in the endometrium. Kanina, anong hormone ang nagpakapal? Estrogen. Okay? Kumapal ang estro, kumapal ang mayo, kumapal ang endo. Okay. Pakapalin natin ng konti. Ayun, kumapal ang endometrium. At kumapal din naman ang kanyang myometrium. Thanks to what hormone? Estrogen. Now, anong gagawin ng progesterone? Increase vascularity. Sa kumapal na endometrium, there will be build-up of temporary capillaries. Tanong, pag dumami ang temporary capillaries sa endometrium, kumusta ang blood supply? High or low? Kumusta ang blood supply? High or low? Thumbs up high, thumbs down low. High or low? High. Very good. Tataas. Pag tumaas ang blood supply, increase blood supply, meaning increase nourishment supply. Tataas ang oxygen, tataas ang water, tataas ang glucose, at tataas ang amino acid, protein. Ang tanong, did the progesterone make the endometrium highly nourished, poorly nourished? Highly nourished or poorly nourished? Highly nourished. Kaya what hormone provides nourishment? Answer, progesterone. Nasasagot natin yung mga chinachant natin kanina. What hormone enlarges the uterus? Estrogen. Provides nourishment? Progesterone. Prevents contraction? Progesterone. Hormone of pregnancy? Progesterone. What are the two reasons why progesterone is the hormone of pregnancy? Prevents contraction, provides nourishment. Nagkakaintindihan. Okay. Now, hindi natatapos ang process dito. Okay? From here, dalawa ang pupuntahan niyan. 1, magraregla, hindi nabuntis. 2, walang regla, posibleng nabuntis. Lalo na kung merong history of unprotected sexual intercourse. Tama? Tama. Dalawa pupuntahan yan. Baka gusto niyong picturean muna. Paano, pagka ganito medyo chabi-chabi kagaya ko, paano ka magiging payat sa picture? Instantly. No filter. Tignan mo mabuti. Pinipsip yung pisgi. O, tignan mo. Pumayat na. Tilt your head down. Tamang angulo. Di ba?
Okay, it's 2084. Okay. Napicturean nyo na. Okay. Let's continue. Dalawang pupuntahan yan. Okay, etong pupuntahan yan. Okay. Ito siya. Menstruation. Teka, manipis. Menstruation, ovulation, menstruation. Day 1, day 14, day 28. Okay? 2 weeks. Corpus luteum. Okay. Pa-admit naman po. Okay. Na-admit ko na. Okay. Ganito yon. Day ng ovulation, 14. Nakipag-sexual intercourse. Nagkaroon ng positive fertilization. Pak! Beginning of the pregnancy. Tanong, do we need estrogen and progesterone during pregnancy? Yes. Sinong may laman nun? Corpus luteum. Bakit corpus luteum? Saan galing ang corpus luteum? Graphian follicle. Anong meron? Estrogen. Anong pumasok? Progesterone. Tama? Tama. Okay. So, kailangan natin ng estro to enlarge the uterus. Kailangan natin ng progest to provide nourishment and prevent contraction. Kaya pag nagkaroon ng sexual intercourse at positive fertilization, the lifespan of the corpus luteum extend from 2 weeks to 2 months. Kaya, this is the first miss period. Hindi siya magre-regla. Can you follow? Because she is pregnant. Okay? Kuha po, kuha. Kaya pag tinanong ka, what structure maintains pregnancy in the early months of pregnancy? Corpus luteum. Pagdating ng 2 months, the product of conception is no longer an embryo. The product of conception at 2 months is considered a fetus. Hindi na kaya ng corpus luteum. Kaya endorsement time. What structure appears on the second month of pregnancy? Correct, Vincent. Placenta appears on the second month of pregnancy. And P, placenta, starts with what letter? P. Between progest and estro, mataas ang progesterone na pinuproduce ng placenta. So the placenta is producing high level of progesterone. Okay? Decreasing uterine contraction. Yes, meron din siyang HCG. Ayan o, placenta. Hindi lang yon. HPL, human placental lactogen. Pero nakafocus muna tayo, progest and estro. Can you follow? Okay. Now, hanggang kailan lang ang pregnancy? Okay, hanggang kailan lang ang pregnancy? 9th month. Pagtungtong ng 9th month of pregnancy, 9th month, kumusta ang placenta? Theory of labor, aging placenta. Okay? Aging placenta. Placental degeneration theory. Okay. Pag nag-age ang placenta, what will happen to the ability of the placenta to produce progest? Bababa. Bababa ang level ng progesterone, wala nang pipigil to increase uterine contraction, the woman enters labor and delivery. So, ulitin natin. 28-day cycle, ovulate, 14, nakipagtalik, na-fertilize. Kumusta ang lifespan ng corpus luteum dahil nagbuntis, merong babying to support. Extend from 2 weeks to 2 months. Pagdating ng 2 months, endorsement time, mawawala ang corpus luteum, lalabas ang placenta. Anong hormone ang pinoproduce ng placenta? Between estro and progest, mataas ang progest, providing nourishment, preventing contraction. Pagtungtong ng 9th month, aging placenta theory, bababa ang progest, wala nang pipigil sa uterine contraction. Dahil at that time, tumataas ang oxytocin. Lalakas ang contraction, the woman enters labor and delivery. Are we clear? Clear. Salamat sa clap, clap, clap. Okay. Paano naman siya magre-regla? Dito naman tayo sa taas. Nagkaroon ng ovulation. No fertilization. Walang fertilization. Is there a need for the corpus luteum's lifespan to extend ng 2 months? Wala. Kaya in 2 weeks time, the corpus luteum degenerates. Okay, corpus luteum degenerates. Kaya pag nag-degenerate yan,
Anong hormone ang unang tumaas? Estro. Sumunod na tumaas, proges. Ang una ngayong bababa, estro. Susunod na bababa, proges. Kaya pag bumaba na silang dalawa pareho, in 2 weeks time, prior to the end of the 2 weeks time, what will happen to the uterus? Contract. Pag nag-contract ngayon yan, what will happen to the temporary capillaries? Rupture. Pag nag-rupture ng temporary capillaries, giving you what? Menstrual discharge. Because there is no pregnancy to support. At kailangan niya mag-menstrual discharge para lumipis ulit yan. Dahil delikado naman pag tuloy-tuloy pakapal ng pakapal. Can you follow? Mamaya mauwi sa endometriosis. Pumasok yung endometrium sa fallopian tube. Magkakaroon ng blockage. Can you follow? Ganun lang siya kasimple. Okay? Are we clear? Sir, paano babaunin namin sa board exam? Ang haba-haba niyan. Diniscuss ko yung long method para mas mabilis maintindihan yung shortcut method. Ito po yon. Kanina, how you. Hormones produced by the hypothalamus. FSH-RF, FSH. Ano naman ang APG? Kaya igitna na lang natin dito, F. Dalawa yan. Pag may R, galing ng hypothalamus. Pag walang R, galing ng APG. Counterpart dito, L. LHRF and LH. Ovaries, estrogen, progesterone. Tama? Tama. Okay? Anong structure meron dito? Graapian, follicle, corpus, luteum. Okay, basahin pa baba. Peg how you LPC. Peg how you LPC. Peg how you LPC. Peg how you LPC. Third, 13th, 13th, 14th, low, high, estro, proges, peg how you LPC. Peg how you LPC. Peg how you LPC. Peg how you LPC. Third, 13th, 13th, 14th, low, high, estro, proges, peg how you LPC. Peg how you LPC. O, sabay naman kayo. Okay, sabay kayo sa akin. Go, 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 go. Third, 13th, 13th, 14th, low, high, estro, proges, peg how you LPC. Peg how you LPC. Yon. Ito yung papalagay ko sa lapida. Peg how you LPC. Okay? Ano ba nakalagay doon? Francis Apura Vasquez. Ayoko na ilagay yung title. Simpleng tao lang ako. Okay? Gone but not forgotten. Peg how you LPC. Yan yung lapid ako. Yan. Simple lang. Ayoko na ilagay man, RN, wala nang ganun-ganun. Diyos ko, day. Okay? Simpleng tao lang tayo. Kulang po ng number, yung 3rd, 13, 13, 14. Ayoko na nun. Ito lang nga lang gusto ko. Ba't ka ba nakikialam? Ito ang gusto ko di ba? Yan lang, marami rin isasagot dyan. Peg how you LPC. Peg how you LPC. Meron pa sa EINC. Tsaka na yun. Okay? Any question? May kanta rin ako doon sa EINC. Okay. Tingnan mo itong mabuti. Okay? Dito tayo. Peg how you LPC. Kung ang tanong ay hormones, diyan ka titingin. Kung ang tanong ay structure, diyan ka titingin. Yan. May kamukha nga lang. Okay. Peg how you LPC. Peg how you LPC. Peg how you LPC. Okay. Subukan natin. Sagot kayo sa mga bahay-bahay nyo, ha? Sir, isa pa po kung ano po yung titignan. Kung ang tanong ay hormones, dito ka titingin. FSH-RF, FSH, estrogen.
LHRF, LH, progesterone. Kung ang structure ang tanong, glands, organ, diyan ka titingin. Okay? Gets? Gets. Sample. What gland starts the menstrual cycle? Hypothalamus. Hypothalamus stimulates what gland? APG. APG stimulates what gland? Ovaries. Ovaries affect what organ? Uterus. Are we clear? What are the two hormones produced by the hypothalamus? FSHRF, LHRF. Two hormones produced by the APG, FSH, LH. Two hormones produced by the ovaries, estrogen, progesterone. Klaro? Klaro. Sinisimplihan lang muna natin. Let's apply, let's apply, let's apply. Okay. Hormones is structure. Are you ready, kabanatuan? Are you ready, kabanatuan? Ready. Okay, ready kabanatuan? Sagot sa bahay. Okay. 1. What hormone sa katitingin? Loob o labas? Loob o labas? Labas. What hormone is very, very high in the Graafian follicle? Answer. Open your mic. What hormone is very high in the Graafian follicle? Use your mic. Estrogen. Kasi ang tagal mag-antay eh. Nagtatay pa kayo. Progesterone po. Ito tayo. Graafian follicle nasa ibabaw niya. Estrogen. Okay? Naka-align ka lang ganon. Nakaganon ka lang dito. Okay, ulitin natin. What hormone is very, very high in the Graafian follicle? Estrogen. What hormone is very, very high in the corpus luteum? Progesterone. Progesterone. Very good. Next. What gland sa katitingin? Loob o labas? Gland. What gland? Loob o labas? Loob. Loob. What gland will stimulate the ovary to produce estrogen? APG. APG. Very good. What hormone will stimulate the ovary to produce progesterone? Hormone. LH po. LH. Very good. Coming from what gland? LH coming from what gland? Hypothalamus. No, APG. Okay? Pag walang R, APG. Pag may R, hypothalamus. Okay. Kuha po kuha. Isa pa. What hormone will stimulate APG to produce FSH? Hormone. What hormone will stimulate APG to produce FSH? Nasa ibabaw niya. FSHRF. Coming from what gland? Hypothalamus. Hypothalamus. Very good. One more time. Slowly but surely. Okay. PEG. LPC. PEG, how you LPC? Okay. One more time. Okay. What gland starts the menstrual cycle? Hypothalamus. Hypothalamus stimulates what gland? APG. APG stimulates what gland? Ovary. Ovaries. Ovaries affect what organ? Uterus. Uterus. Very good. What hormone is very, very high in the corpus luteum? Progesterone. Progesterone. Hormone very high in the Graafian follicle? Estrogen. What hormone will stimulate the ovary to produce estrogen? Hormone. FSH. FSH. Coming from what gland? APG. Under the regulation of what gland? Hypothalamus. Hypothalamus. Very good. What hormone will stimulate the APG to produce LH? Hormone. LHRF. LHRF. Correct. Coming from what gland? Hypothalamus. What hormone triggers ovulation? Estrogen. LH po. LH. Kaya ang ovulation, walang E, hindi estro. Walang P, hindi progest. Anong meron? LH. The hormone that triggers ovulation, LH. What hormone is very, very high on the 13th day?
Estrogen po. Estrogen, hormone very, very low on the 13th day. Progesterone. Progesterone, hormone very low on the 3rd day. Estrogen. Estro, highest on the 14th day. Progesterone. Progesterone, very good. Okay, progesterone, very good. Next. What hormone encourages contraction? Estrogen. Estrogen, epistaxis. Estrogen. Estrogen, constipation. Progesterone. Motility. Estrogen. Poor GI motility. Progesterone. Progesterone. Walang letra. Pyrosis, heartburn. Pyrosis. Progesterone. Progesterone. Prevents contraction. Progesterone. Yes, contraction. Encourages contraction. Estrogen. Estrogen. Erythema of the palm. Estrogen. Estrogen. Ayan. Oh. Dami na nun. Hormones. Correct? Correct. Okay. So, ang gagawin nyo ngayon ay overnight, aralin muna yung mga pinag-usapan natin maghapon ngayong gabi. Balikan yung mga video, mag-chat na ng notes, balik-balikan. Masarap naman akong balik-balikan. Okay? Yung lecture ko. Okay? Balik-balikan yan. I-master, especially the menstrual cycle, para sa susunod na pagkikita natin, then ready tayo ng discussion ng contraceptive method kasi nakatuhog yung menstrual cycle sa contraceptive method. Pag sinipag ako bukas, kahit gabi, okay? Okay lang kayo kahit gabi, bukas, contraceptive methods para makabawas-bawas. Sino ang aking magiging contact person? Sino ang aking magiging contact person? Kenneth ba to? Yung lagi sagot na sagot. Kenneth Domingo. Tama ba yung pangalan binigay ko? O si Ate Shai na lang po. Ate Shai, paki-message mo ko 0977-813-2308. My number. Message mo ako bukas. Sir, dito rin tayo mamayang gabi. Bukas ng gabi, ha? Para ibibigay ko yung ID number tsaka passcode. Nakapagod din kahit online. Sakit sa balakang. Kasi pag nagturo ako, kadalasan nakatayo ako eh. Graveyard. Okay lang yun. Tuloy lang tayo bukas. Ano lang ako, contraceptive lang didiscuss ko bukas. Tapos sa next Saturday, prenatal check-up, pregnancy, labor and delivery. Okay? Paki-admit si Kia Pineda, tapos labas na tayo. Okay. Meron akong kinakainan dyan sa Kabanatuan. Nagugulat ako sa presyo. Doon sa malapit sa Harvest Hotel, yung kantong-kanto doon na may buko at saka yung puro solid wood yung mga nila, mga table nila. Anong pangalan yun? Quattro Canto ba yun? Nagulat ako, kumain ako ng kalderetang kambing. Ang konti-konti ang mahal. Pero masarap. Okay, bye everyone. May natutunan po ba? Salamat naman po. Thank you po, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you po. Thank you po, sir. Sir. Thank you po. Thank you po. Thank you po, sir. Thank you po.